mahaba ang proseso ng pag-aaral na hindi ako sa awa ng Diyos, nabigyan ako ng lakas at naging matibay ako na ipursige. Hindi kayo bumitaw, sir, no? Oo. Kasi parang ito na yung passion nyo, no? Oo, yun, oo. Mahal nyo yung pag-arte, right? Oo, parang yung sinasabi na you don't change horses in midstream. Yung doon ka na eh. Tapusin mo na yung lakbay na yan. Sa awa ng Diyos nga, kasama na lahat at dasal at ba. Ang isa sa mga hindi ko rin makalimutan yung natunghayan ko na ang tayong mga tao, meron tayong mga bagay-bagay na kibkim natin na itong nagpabigay ng bigat. Isa sa mga diyan ay yung kapatawaran. Kapag marunong tayong mapatawad, ma-conquer natin yung kapatawaran, itong magbibigay sa atin ng pakpak para tayo makalipad eh. Parang hindi mo na siya kasi karga eh. Wala na yung bigat. Oo. Oh, yung isa dyan, yung kapatawaran. Pero paano kapatawaran kung wala kang pag-ibig? Di ba? Kailangan matunghayan mo yung pag-ibig. Ang una mong mahalin, ikaw. Yung sarili mo muna. Bago yung iba. Napuna mo yung pag may mga kasintahan ka o ano. Gusto mo mahalin ka rin, talo ka na dun. Kailangan ikaw muna mahalin mo sarili mo. Oo. Tapos magbigay ka, mamahalin mo sila. Pero hindi ka, masasaktan ka pag hindi ka na ikaw mamahalin. Yes. So, yun ang mga bagay-bagay na nakakatulong sa aking pagsusuri sa mga katauhang ginaganap ko. At nag-i-enjoy ako sa ginaganap ko dahil wala na akong masyadong bagahe. Forgiveness, love, di ba? Binitawan niya na lahat, no? Oo. Kung kaya. Of course, sa araw-araw palaging may pagsubok yan. No? Pinupulis mo lang. Pero mas may laban na ako ngayon. Wala na yan. Tapos yung isa sa mga pinaka-foundation niyan ay kababaang loob. Kailangan meron tayong kababaang loob. Na matanggap mo na hanggang doon lang eh. Di ba? At kung gusto mo, palaki ka, sa lupa ka lang, pero malaki ka, di ba? Ayos lang yan, malaki ka, pero lupa ka lang. Di ba? Sir, maiba tayo, no? Kasi ako, sir, personally, isa po ako sa tagahanga nyo kasi yung lalim ng pag-arte nyo, sir, iba eh. Kasi napapanood ko po kayo lagi sa mga movies. Naniniwala kasi ako, sir, na yung mga galing sa teatro, iba eh. Iba yung lalim nila. Ang teatro kasi para sa akin ay parang gym. Doon ka nag-gain ng muscle. Paglabas mo, kaya buhatin mong mga bagay-bagay. Kasi ang proseso ng teatro, hindi naman yan biglaan. Gabi-gabi, paulit-ulit hanggang sa maperfecto mo yung mga linya, pagpunta dito, mahabang so nagiging matalas ka talaga sa ang awareness mo at saka may audience ka, may proseso, masalimot, mahirap kung titingnan mo, pero sabi nga nila, kung anong mahal mo, hindi yun talagang gawin mo, diba? So after nun, sir, nung nakabalik kayo ng teatro po, sumunod ulit yung movie. Ayun, tsaka ano? Nagkaroon ng panibagong tulak ang career ko. Opo. Dahan-dahan, paisa-isa. Utang dito, utang doon. Dalawa-dalawa. May mga mabubuting tao sa industriya, tumutulong palagi kang sinakina ko ni Reyes, guesting ka rito, Ronnie, gano'n. Tapos nakikipag-reconcile ka sa mga past mo, nag-forgive ka, nagiging palapit ka na naman sa industriya, dahan-dahan. Siyempre nung una, medyo hindi mo kaagad makukuha yan. Hindi ganun kadali yan. Basta manindigan ka at maniwala ka sa na ayaw mo na ng mga ganung asal at balik ka dahil mas importante yung karir mo eh. Tama. So, hanggang sa daan-daan din na nakarating sa yugtong ito. Ito naman ang yan. Di pa tapos. Di ba? Tuloy lang. Yan. Marami pa tayong mapupuntahan dyan. Nakang decades na po ba kayo sa industriya, sir? Siguro, early 20s ako nag-umpisa. So, I'm 65, Pero,
ang sagot ko, hindi ako nag-anong matanda sa ganun kasi hindi ko iniisip hindi ako parang nagawa ko na. Yes. Palagi ang psychology ko is nag-uumpisa na naman ako. Umpisa lang palagi. Kasi hindi naman yan palagi pare-pareho eh. Nag-uumpisa ka palagi ang konsepto, you're starting again. Wag kang pumunta sa trabaho ng alam ko na to, ganito. Yes. Nako, tatanda ka. Tsaka Yung pala yung sekreto, sir. Oo. Lagi ka nagsisimula. Wag ko kasi ating isipang alam mo na lahat. Hindi mo naman natin alam na lahat eh. Kaya may filosofiya nga ako, sinasabi ko, I don't define. Wag nating i-define kasi lagi naman nagbabago eh. Opo. Tapos yung ibang nating, palagi nating di-define, malalagay tayo sa kwarto niyan, mababox. Correct. Eh kung hindi mo di-define, bakit ba? Ayaw kong i-define. O di lumawak ka, lumalim ka. Kasi minsan yung mga definition, bigay naman yan ng ating mga ng edukasyon ng sa labas o pamana. Ang dapat ganito, ganyan. Di ba? Yung mga kasabihan, yung mga matatanda daw, kayo, mga bata, papunta pa lang kayo, kami pabalik na. Teka, sabi ko, bakit? Tapos na ba tayo? Tama. Di ba? Bakit sila pabalik? Ako hindi pa katapos eh. Baga magsasalubong. Dito muna ako, no? Hindi, meron pa. Sumunod na lang kayo. Tama. Yun yung tamang words, sir, no? Baguhin natin. Kasi kung pabalik na, ay di pagod ka na. Parang sinabi mong ayaw mo na, no? Yan. Right? Hindi. Di ba? Sunod kayo. Hanggang kailan nyo nakikita yung sarili nyo, sir? Hindi ko nga i-define. Talagang hindi nyo masabi. Who knows? Di ba? I mean, you never know. Life is full of surprises. Right. Bakit, Ray? May magandang linya ba? Ang ganda ng mga sir, na-overwhelm ako sa mga... Thank you. Tsaka yan ay hindi yan kuha sa mga kung saan. Akin yan, gawa ko talaga yung mga kasabihan. Kailangan ko kasing isalba sarili ko eh. So gumagawa, yung aking acting, Opo. sarili ko rin kalye yan. Hindi ako pwedeng gumaya ng kaninong mga estelo kasi hindi ko alam yung gumawa akong sarili kong kalye. Tama. Ayun, nakarating naman ako. Pareho naman patutunguhan natin eh. Lalo niyo akong pinapahanga, sir. Salamat. Napahaba na yate tayo. Ano po yung kasi po isa nga kayo sa mga veteran actors, sir po, no? Ano pong may papayo nyo sa mga bagong henerasyon ng just love the craft. Before yourself, love the craft. Yun lang, no? Nandun na lahat eh. Kasi kung mahal mo yung trabaho mo, gagana. Makikita. Pero dahil nga artist ang puso ng mga artista, manipis ang mga bagay-bagay na hindi mo naman masisisi. Ganun. Wala tayong wala tayong sabihin kung sino tama o mali. Ganun lang talaga. So it's a raging conflict, battle of yourself always, that's why you get into drugs, you get into sex, because you're an artist. And and what you do when you are called to do something, you deliver. You must. So the challenge, you pressure yourself. So, but you can also do that by loving it. So you're having fun. Right. Correct. Okay. Sir, pwede nyo po kaming, kasi galing na po kayo dun no? Hindi ako pabalik Hindi ko ipabalik. Kumbaga pinagdaanan nyo na yun tapos inabot nyo pa ngayon. Ano yung pinagkaiba ng industriya noon tsaka ngayon, sir? Malaki Malaki. Mas nagkaroon tayo ngayon ng mas respeto sa mga artista. Kasi of course, dati wala pa yung sinusundo ang mga ibang talents, susunduin, di ba? Mas naman ngayon, tapos may mga tents, of course, hindi naman ganun kainit noon, pero marami yan, Ray, ang pagkakaiba. Hindi ko lang mabatid dahil hindi ko iniisip talaga ang comparison ng mga, of course,
kukunti na lang, if not, wala na masyado yung mga mapasigaw na mga direktor, yung pagdating mo matitense ka, so mas ngayon medyo okay naman. At ngayon, ito nga, malapit na tayong mapasa na sana yung Eddie Garcia bill, yung number of hours of work na, para sa lahat yan. Ay, hindi pa, akala ko ano na yan. Medyo na-delay. So, itong araw na to, andun nga maraming kasamahan din, sina Dolly, sina Isa, na Boots, nag-uusapan at talaga namang sana matuldukan na yan. Maraming nang nakikita na natin ang kahalagahan ng trabaho. Pwedeng pumunta tayo sa Batang Quiapo naman. Okay. Kasi yung Batang Quiapo, sir, kasi isa siya sa talagang ang lakas ng Batang Quiapo eh. What do you think is the secret ng Batang Quiapo? It's Coco Martin. The secret is Coco Martin. It's his passion. It's his love. Ako, gusto ko lang pasalamat at ako'y napabilang dito. Hindi dahil kasama ako, pero ang ganda ng pagkakabuo ng Batang Quiapo. Ang mga twist, yung hindi, akala mo, ngayon lang natin nakikita yung mga ganitong klase, yung mga twist eh. No? At ang kombinasyon, parang, ay, oo nga, pwede naman. Ang ganda ng, tsaka, hindi lang 2-3 karakter. Marami kang sinusundan na gusto mo talaga abangan din sila kung anong mangyayari sa mga tagpo ng kanilang It's Coco Martin. And I thank him. Cox, thanks. Hindi, ako'y maswerte at napabilang dito. And isa sa mga the best kong is makasama si Senator Lito Lapid. Of course, yes. Wow. Sabi ko nga kay Senator ang kababaang loob mo, ang sabi ko, sinasalin ko lang sa Tagalog kasi, ang kababaan ng loob mo, nagpapababa ng kalooban ko. Yung pasabi, parang, matindi itong si Senator napakasimpleng tao. Tunay. Pero sa dinami-dami kasi ng, ang dami kasi ng cast ng Batang Quiapo, no? Oo, dami ng cast. Pero yung pinakautak nun, si Derek Coco talaga. Yeah, alam mo naman yan. Oo. At parang ang ganda lang ng timing din. Of course, andyan si Lobby, no? Na konektado pa rin kay APJ. Nag-iwan ng enerhiya si Susan Roses sa set na yan. Nandun, buhay. I am happy for Coco na talagang naiangat niya itong I think we're world's #1 soap. Ang buhay niya kumbaga di ba? Oo. Right? Hindi, tsaka hindi lang yun. Ang trabahong binibigay niya sa industriya sa mga kapwa-artista. Opo. Oo. Hindi, tsaka hindi lang yun. Nabubuhay ang industriya. Di ba? An actor like you po na pagpasok sa set, in character na. Kayo po ba, sir, ganun po kayo? Dapat handa ka palagi. Oo. Kaya pag dating sa set, halos in full costume ka na kasi para sa akin ang costume, isa yan sa nagbibigay kagad ng katauhan. Parang enerhiya ng katauhan yan. Pag suot ko ng sapatos ko, ito na yan Opo. Tag-lotion na to. Opo. So, natuwa naman ako kay Cox at natuwa naman sila yata sa pagganap ko ng Lucio. Oo naman, sir. Sobrang effective yung characters niya. Galing. So, kasi yung bumabalance, may mga comedy pa nga, sir Oo, dapat kasi masyadong seryoso minsan Pero nakakatawa kasi nandiyan ni Cox, yung ibang mga kasamahan sumasabay sa akin, hindi kayo pwedeng ganyan. Si Tito Ronnie lang yung pwedeng gumawa ng ganung style. Kumbaga, seryoso, pambasag lang, sir. Pambasag lang. Mga adlib, ako, binibigyan nila ako ng pagkakataon. Tuwa naman ako. Salamat na tiwala nila sa akin. Bagay din yun adlib, sir. Nailalabas mo yung ikaw hindi, tsaka binibreak mo yung minsan, of course, sa tama lang. Kasi minsan, huwag ka naman gumawa ng puro adlib na lang. Pwede ba? Ngayon, pero kasi ako, I respect the script. Bago ako I always ask the director, can I do this? Hindi yan out of nowhere. Okay. Can I do this? Can I do this? Para respeto lang. Pinapaalam. Hindi, pinapaalam ko talaga. Lahat yan, hindi yan, maliban na lang kung talagang kinakailangan ng spur. andun na, At okay naman, direct ko yan. Yan, okay.
Okay. Hindi, ano tayo, para respeto. Opo. Pasalamatan po natin yung ano po, yung mga nagre-request po sa inyo sa Rai TV. Ay, opo, tawagin nyo pang mga kabarangay nyo at sundan itong Rai TV dahil magandang adikain nila sa pagpalabas ng mga ganitong uri ng mga palabas, mga interview at makilala nyo pa, I'm sure marami pang plano si Rai na dalhin dito sa upuan at makakapagkwentuhan niya. Maraming salamat sa inyo. Please take care, okay? Yung health ninyo, please take care, okay? Marami pa tayong gagawin. Okay sir, maraming sir. Po sir, isang karangalan po sa akin na ma-meet ko lang kayo sir. Masaya na po ako. Maraming salamat Ay, po. talaga. Sa po akong fan. Thank you sir, thank you. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.